Ang pelikula ay nagsisimula sa isang babaeng gwardya na si Jill, na nagnanakaw ng mga droga mula sa isang research laboratorio. Kinabukasan, ibinenta niya ang mga droga sa isang lalaki. Matapos iyon, sinundo niya ang kanyang mga anak na sina Matilda at Noah, na inaalagaan ng kanilang lola na si Doris. Habang nasa daan, biglang namatay ang lahat ng makina ng sasakyan at nawalan sila ng kontrol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang kotse mula sa gilid ang lumitaw na patay rin ang makina, dahilan para mahulog ang kanilang sasakyan sa lawa. Sinubukan nilang kalasin ang kanilang seatbelt habang mabilis na pumapasok ang tubig sa loob ng sasakyan. Nang tuluyan nilang mabuksan ang seatbelt, lumutang sila sa ibabaw bago pa tuluyang lumubog ang sasakyan. Ngunit nang nasa ibabaw na sila, hindi nila makita si Matilda. Sa gilid ng ilog, 2 sheriff ang nagligtas sa kanya. Sinabi ng mga sheriff na biglang namatay ang lahat ng makina ng sasakyan at nawalan ng kuryente sa buong lungsod. Pagdating nila sa ospital, napakaraming pasyente ang dumagsa dahil sa misteryosong pangyayari. Sa kasamaang palad, hindi gumagana ang mga kagamitan sa ospital. Maraming tao ang naghinalang isang pag-atake ng mga terorista ang nangyari. Habang ginagamot ni Jill ang kanyang sugat, bigla siyang nagulat sa sigaw ng isang babae. Nang puntahan niya ito, laking gulat niya nang makita na sabay-sabay nagising ang lahat ng mga pasyenteng comatose sa silid na iyon. Matapos umalis sa ospital, umuwi sila. Pagsapit ng gabi, naghanda na silang matulog, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi sila makatulog. Sumilip sila sa bintana at nakita nilang marami pang ibang tao ang may parehong sintomas. Ngunit kakaiba si Matilda, normal siyang nakakatulog. Pumasok si Jill sa kwarto ni Noah, na hindi rin makatulog. Habang nakatanaw si Noah sa langit, nakita niyang maraming shooting stars, pero nang tiningnan niya ito ng mas maigi, napagtanto niyang hindi iyon shooting stars kundi mga satellite. Habang papunta sa trabaho, napansin ni Jill na nagtipon-tipon ang mga tao sa bayan, lahat nahihirapang matulog. Habang nasa gitna siya ng kanyang biyahe. Habang naglalakad, pinigilan siya ng lalaking bumili ng droga noong simula ng kwento at hiniling kay Jill na kumuha ng sleeping pills para sa kanya. Pagdating sa trabaho, muling kumuha si Jill ng gamot, ngunit nahuli siya ng isang sundalo. Dumating ang kanyang kaibigan na si Dr. Murphy, isang doktor, at ipinaliwanag na kilala niya si Jill. Kasama ni Dr. Murphy ang ilang sundalo upang hanapin ang mga file para sa kanyang pananaliksik. Hinimok din niya si Jill na sumali sa kanyang research, ngunit tumanggi ito. Samantala, ipinaliwanag ni Brian na hindi na nakakatulog ang mga tao at malapit na silang makaranas ng matinding epekto ng insomnia. Sinabi rin niya na may natuklasang matandang babae na kayang matulog, at hinahanap nila ito upang makahanap ng lunas. Bigla namang naalala ni Jill na si Matilda ay nakakayanan ding matulog, kaya agad siyang umuwi upang tingnan ito. Pagdating niya sa bahay, nagpanik siya nang hindi mahanap si Matilda. Maya-maya pa, dumating si Noah at sinabing kasama ni Matilda si Doris sa simbahan. Habang papunta sila roon, dumating si Brian at hiniling kay Jill na ibigay si Matilda sa research center. Ngunit dahil ayaw ni Jill na mapahamak ang anak niya, tumanggi siya. Sa daan, nasaksihan nila ang kaguluhan sa paligid, mga taong nawawala sa sarili dahil sa matinding puyat. Pagdaan nila sa isang makipot na eskinita, nakita nilang marami nang nagpatayan dahil sa kawalan ng kontrol sa emosyon dulot ng hindi pagtulog. Samantala, sa simbahan, nagbigay ng sermon ang pastor at sinabing may pag-asa pa sila. Nang makita niya ang kondisyon ni Matilda, hinimok niya ang lahat na magdasal. Ngunit may isang taong nagmungkahing isakripisyo si Matilda upang makatulog silang lahat. Biglang dumating si Jill kasama sina Noah at Brian, at dito nagsimula ang kaguluhan. Gusto ng mga tao sa simbahan na ayalay si Matilda, habang si Brian naman ay nais siyang dalhin sa research center. Hindi inaasahan, biglang binaril si Brian ng isang pulis na ayaw ipakuha si Matilda. Dahil sa putok ng baril, natarante si Matilda at nagtago. Lahat ay naghanap sa kanya, pero buti na lang, nauna siyang matagpuan ni Jill. Agad silang tumakas sa kagubatan, naiwan si Doris, ngunit hindi pa rin dito natapos ang problema. Nagkaroon ng pagtatalo sina Jill at Noah. Gustong dalhin ni Noah si Matilda sa research center dahil naniniwala siyang makakahanap ng lunas ang mga doktor. Kahit tutol si Jill sa simula, napilitan siyang pumayag. Pumunta siya sa isang garahe upang maghanap ng lumang sasakyang hindi gumagamit ng electronic system. Pagpasok niya, nakita niyang patay na ang may-ari ng garahe matapos patayin ng 2 magnanakaw. Samantala,
Abala ang mga magnanakaw sa pagkukumpuni ng isang sasakyan nang marinig nilang may dumaan na sasakyan ng militar. Nang makita nilang maraming supply at gamot ang mga sundalo, sinundan nila ang mga ito para looban. Samantala, ninakaw ni Jill ang lumang sasakyan at sinundo ang kanyang mga anak. Sa gabi, habang nagmamaneho, napansin nilang may isang sasakyan sa daan na may bangkay sa tabi nito. Nang kanilang suriin, nakita nilang isa ito sa mga magnanakaw mula sa garahe. Mukhang binaril siya habang tinatangka niyang looban ang mga sundalong kanyang sinundan. Kinuha ni Jill ang baril ng magnanakaw bilang panigurado. Pagod na silang lahat kaya nagpasya silang magpahinga. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ni Jill kay Noah kung bakit ayaw niyang ipahawak si Matilda kay Dr. Murphy, dahil isa itong walang pusong psychiatrist na gagawin ang lahat makuha lang ang kasagutan. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Sa daan, nadaanan nila ang isang grupo ng mga hubad na tao na naniniwalang dumating na ang katapusan ng mundo. Saglit silang huminto sa isang aklatan upang maghanap ng mapa. Sa loob, tinuruan ni Jill si Matilda kung paano gumamit ng baril, dahil naniniwala siyang hindi siya magtatagal. Pero tumanggi si Matilda na hawakan ito. Dahil sa galit, pinaputok ni Jill ang baril sa isang libro sa harapan niya. Ngunit hindi niya alam, nasa likod pala ng bookshelf si Noah. Nagulat si Noah at tinanong si Jill kung bakit niya pinaputukan ang direksyong iyon. Dito, humingi ng tawad si Jill dahil inakala niyang nasa sasakyan lang si Noah. Habang tinitingnan nila ang mapa para hanapin ang tamang ruta, isang pag-anting bilanggo ang biglang ninakaw ang kanilang sasakyan, at kasama sa loob nito si Matilda na natutulog. Agad na hinabol ni Jill at Noah ang sasakyan, pero hinaranggan sila ng isang grupo ng mga nakatakas na bilanggo. Pinaputok ni Jill ang isang warning shot, pero hindi ito pinansin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang lalaking nagnakaw ng sasakyan at sinabihan sila ni Jill at Noah na sumakay. Tinutukan siya ni Jill ng baril at tinanong kung sino siya at ano ang pakay niya. Napag-alaman nilang ang lalaki ay si Dodge, isang pag-anti na gusto lang makarating sa Hilaga sa lalong madaling panahon. Kinuha ni Dodge ang baril mula kay Jill, pero nalaman niyang wala itong bala. Sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng isang bumagsak na eroplano at naghanap ng mga gamit na maaaring pakanabangan. Dito tinuruan ni Jill si Matilda kung paano kumuha ng gasolina at ilagay ito sa tangke. Samantala, ipinaliwanag ni Noah na ang kanilang destinasyon ay Lewisburg North upang makahanap ng lunas. Dahil pareho sila ng layunin, nagpasya silang magsama sa biyahe. Bilang tanda ng pagtitiwala, ibinalik ni Dodge ang baril kay Jill upang patunayang wala siyang masamang balak. Kinagabihan, tinuruan ni Jill si Matilda kung paano magmaneho dahil siya lang ang may sapat na lakas para gawin ito. Inihahanda na rin niya si Matilda sakaling dumating ang oras na siya na lang ang natitirang buhay dahil sa matinding epekto ng pagkawala ng tulog. Habang nasa daan, bigla silang inatake ng isang grupo ng mga tao. Agad na inagaw ni Jill ang manibela at pinaharurot ang sasakyan para makaalis sa lugar na iyon. Matapos ang ilang oras, nakita nila ang isang napakaliwanag na ilaw mula sa isang research facility. Bumaba sina Jill at ang kanyang mga anak upang puntahan ito. Nag-alok si Dodge ng tulong, pero sinabi ni Jill na ituloy na lang niya ang biyahe gamit ang sasakyan. Nagpasya siyang pumunta sa loob ng pasilidad ng mag-isa upang tiyakin kung ligtas ito bago niya dalhin sina Matilda at Noah. Pagpasok niya sa lugar, nakita niyang iniiniksyonan ng mga sundalo ang kanilang mga leeg, pero hindi niya alam kung ano ang laman ng iniksyon. Matapos iyon, nagawa ni Jill na makalusot at magpanggap bilang isang doktor. Sa kanyang pag-iikot, natagpuan niya ang matandang babae na kayang matulog, ngunit nasa mahina na itong kalagayan. Lumapit si Jill at nakiusap sa matanda na alagaan si Matilda, dahil naniniwala siyang hindi na sila makakahanap ng lunas. Sinabi naman ng matanda na dapat ay matagal na siyang namatay ilang buwan na ang nakalipas. Maya-maya pa, dumating si Dr. Murphy at nakita si Jill. Agad na nagsinungaling si Jill at sinabing naroon siya upang tumulong. Nagkunwari si Jill na hindi niya alam ang nangyari kay Brian at tinanong niya kung may natuklasan ng lunas. Sinabi ni Dr. Murphy na wala pa silang natatagpo ang lunas, pero may gamot sila na makakatulong sa brain function. Gayunpaman, may side effect ito na nagdudulot ng nerve damage. Dagdag pa niya, hindi rin sila mabubuhay at inutusan si Jill na bumalik sa trabaho. Si Jill, na labis na naiinis, ay lumabas sandali at nakita ang isang flare na pinaputok sa kalangitan. Sa kasamaang palad, bumalik si Dodge kasama sina Noah at Matilda sa harap ng mga sundalo. Gustong lapitan ni Jill sina Noah at Matilda pero pinigilan siya ng mga sundalo. Sa wakas,
Umiyak si Matilda at inamin na kaya niyang matulog. Kinabukasan, nagtanong si Matilda kung paano siya makakatulong. Sinabi ng doktor na kailangan nilang malaman kung ano ang espesyal sa kanya. Nakita ni Matilda ang mga chimpanzee na sinubukan na at napansin niya na hindi natutulog ang mga ito kahit binigyan ng anesthetic gas. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga chimpanzee ang tanging hayop bukod sa tao na hindi rin natutulog dahil sa kanilang genetic relationship. Dumating si Dr. Murphy at sinubukang bigyan ng anesthesia si Matilda. Oo, nakatulog si Matilda matapos siyang masedate. Dahil dito, natuwa si Dr. Murphy dahil nagkaroon pa sila ng pag-asa. Samantala, si Jill, na nakakulong, ay nakaranas ng delirium, pagkalito, at pagbaba ng kamalayan. Tinanong ni Dr. Murphy kung bakit nakakatulog si Matilda. Nakiusap si Jill na palayain si Matilda, pero iginiit ni Murphy na ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa kanya. Pumunta ang mga sundalo at mga doktor sa kinaroroonan ni Dodge at inutusan siyang magbantay. Binigyan din si Dodge ng stimulant injection para manatiling gising. Sa research room, biglang huminto ang paghinga ng isang matandang babae dahil sa heart failure, at namatay siya. Nagkaroon ng hallucination si Jill na tinatakot at gustong patayin siya ni Noah. Ngunit ang tunay na Noah ay gusto lang pumunta sa research room para may kumpara ang kanyang utak kay Matilda. Ang mga hindi pa nakakatulog ng isang linggo ay nagsimulang mabaliw. Ang mga sundalo ay nagkaroon ng hallucination na inaatake sila kaya nagbarilan sila. Samantala, nakatakas si Jill at pumunta sa research room para palayain si Matilda. Matapos mailigtas si Matilda, nakita ni Jill si Noah na naghahalusinate. Akala ni Noah ay naglalangoy siya ng isda, pero ang totoo ay pinuputol niya ang isang cable. Dahil dito, natapon si Noah dahil sa electric shock mula sa cable. Agad kumuha si Matilda ng defibrillator para buhayin muli ang puso ni Noah. Dahil sa sobrang enerhiya, natapon sina Jill at Matilda, at nawalan ng malay si Matilda. Kinabukasan, nagising si Noah at sinabi niyang nanaginip siya. Sinabi niya kay Jill na tama siya at hindi dapat sila pumunta roon. Sa kabilang banda, nakita si Matilda na may dalang trolley para sa kanyang ina, ngunit biglang natapilok ang trolley. Nang tiningnan niya ito, nakita ni Matilda ang isang medalya at naalala ang sheriff na nagligtas sa kanya noon. Nang mapagtanto ni Matilda ang nangyari, agad niyang nilapitan si Noah at ipinaliwanag na sila ay talagang namatay pero nabuhay muli. Sinabi ni Matilda na dapat ay namatay siya sa lawa ngunit nabuhay muli nang pinindot ng sheriff ang kanyang dibdib. Samantala, si Noah na huminto ang puso ay nabuhay muli matapos siyang bigyan ng defibrillator. Nakaisip sila ng ideya at dinala si Jill sa lawa. Doon, plano nilang lunurin si Jill para huminto muna ang kanyang paghinga. Nang huminto ang paghinga ni Jill, dinala nila siya sa gilid ng lawa at pinump ang kanyang dibdib. Sa huling eksena, makikitang muli nang huminga si Jill at nabuhay muli. Dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.